Movie Recap Tagalog here. Sa Afghanistan, isang sapper patrol ang papunta upang ayusin ang isang convoy na na-stranded. Bumaba mula sa sasakyan ng combat engineer at sumigaw. Tinatanong kung sinong tanga ang may kagagawa ng gulong-gulong problema na sumira sa araw niya. Lumapit ang squad leader at inamin na siya iyon. Hindi nagtagal, nalaman na magkapatid pala ang dalawa. Pagkatapos, tinuruan niya ang nakababatang kapatid tungkol sa batas ng siyensya, partikular ang thermodynamics, na ang enerhiya ay hindi nalilikha o nawawala, kaya kailangan itong mapunta kung saan. Dahil nilagyan nila ng stop leak ang mga truck ng convoy, nabara ang mga vent, kaya naipon ang init hanggang sa sumabog ang radiator. Pabirong sinabi niya na alam niyang ideya iyon ng kapatid niyang magbuhos ng stop leak sa truck. Napabuntong hininga ang kapatid at inaming hindi ito ang gusto niyang gawin sa buhay. Ipinaalala niya na ang pangarap nila noon ay makapasok sa RASP at ipinakita pa ang magkapareho nilang tattoo na may nakasulat na "Don't fucking quit". Ngunit binaliwala iyon ng nakatatandang kapatid. Sinabing matanda na siya at napakahirap ng programang iyon. Dagdag pa niya, 18 taong gulang lang sila nang gawin ang pangakong iyon. Gayunpaman, pinilit siya ng kapatid na isipin ang pakiramdam ng makuha ang sarili nilang Ranger Scroll at ang karangalang maging isang Ranger. Sa huli, napapayag niya ang kapatid pero ilang sandali lang, biglang umatake ang Taliban sa convoy. Sa matinding labanan na sumunod, halos lahat ng sundalo ay napatay. Sugatan ng malubha ang tuhod, gumapang siya papunta sa kapatid niya. Makalipas ang 2 taon, nasa bus na siya papunta sa Army Ranger Selection Base sa Colorado. Inutusan ng kadre ang mga kandidato na pumunta sa induction hall at isuko ang lahat ng personal nilang gamit. Mula sa puntong iyon, wala na silang mga pangalan, numero na lang ang kanilang pagkakakilanlan. Napansin ng isang sergeant na ang isang kandidato ay technical sergeant mula sa Air Force, kaya itinalaga siyang team leader. Tinanggap ito ng kandidato at binigyan siya ng numerong 7. Sa kabilang linya, sinuri ng isang sergeant ang aplikasyon ng isa pang kandidato at napansing 4 na beses na itong na-deny dahil sa dati niyang injury sa binti bago siya tuluyang pumasa sa age cutoff. Sinabi sa kanya na bilang patrol leader, inaasahang pamumunuan niya ang team, ngunit tinanggihan niya ito. Binigyan siya ng numerong 81. Pagkatapos, kinausap ni Sergeant Major Sheridan ang mga kandidato. Ipinaliwanag niya na ang Army Rangers ang nagsisilbing pinakaunang puwersa ng United States Army. Sila ang unang ipinapadala sa labanan. Ang RASP ay isa sa pinakamahirap na selection program sa mundo na idinisenyo upang itulak ang mga kandidato sa sukdulan ng kanilang mental, emosyonal at pisikal na kakayahan sa loob ng 8 napakahirap na linggo. Tanging ang makakaabot sa huling yugto ang haharap sa 24 oras na death march. Isang matinding misyon kung saan kailangan nilang marating ang finish line upang makuha ang inaasam na Ranger Scroll. Doon opisyal na nagsimula ang programa. Sa unang linggo pa lang, marami nang natanggal. Sa sumunod na 3 linggo, napuno ito ng matitinding obstacle course at nakakapagod na drills. At ang sinumang hindi makasabay sa pamantayan ay agad na tinatanggal. Ngayon, 4 na linggo na lang ang natitira. Sa isa sa mahahabang martsa, sinabi ni 15 sa iba na kapag nakapasok sila sa regiment, magkakaroon sila ng access sa top secret na impormasyon tulad ng Area 51 at maging ang mga lihim tungkol sa moon landing. Tinawanan lang siya ng iba. Samantala, humiwalay si 81 sa grupo. Tahimik na tinapos ang kanyang lap at bumalik. Hey, slow down, Superman. Making the rest of us look bad. Lumipas ang isa pang linggo. Sa rifle training, tinanong ng isang sergeant kung ilan sa mga kandidato ang may aktwal na karanasan sa labanan. Nang may sumagot, pinagtawanan siya ng sergeant. Sinabing ang tinanong niya ay deployment, hindi potty training. Matapos tanungin ang iba at hindi pa rin makontento, bumaling siya kay 81. Death Mountain Division, Spartans. Lahat ay napatingin sa kanya. Kalaunan, habang nagtatanghalian, ikinuwento ni 44 sa grupo kung paano inaayos ni 81 ang isang na-stranded na convoy nang biglang umatake ang Taliban at winasak ang buong unit. Idinagdag pa ni 60 na tumanggap si 81 ng Silver Star. Samantala, sa telebisyon sa malapit, iniulat ng isang news reporter na may nadetect ang NASA na isang interstellar object na nagmula sa labas ng solar system. Inaasahang dadaan ito malapit sa Earth, ngunit iginiit ng mga opisyal na walang dapat ipangamba. Hindi makapaniwala si 15 na nakatanggap si 81
81 ng Silver Star. Ipinaliwanag ni 44 na siya lamang ang nakaligtas at kinarga pa niya ang kanyang kapatid ng halos 10 milya pabalik sa isang military base. Dahil sa kuryosidad, diretsong tinanong ni 15 si 81 kung totoo ang kwento. Agad silang napansin ng isang sergeant at pinaalalahanan na bawal magsalita. Bilang parusa, pinagawa niya sa lahat ang dagdag na pag-akyat sa burol. Nagsimula ang susunod na 2 linggo na mas matindi pa ang pagsasanay. Sa isang exercise, tinanong ng isang kadre ang mga kandidato kung bakit sila naroon. Karamihan ay sumagot na gusto nilang mapabilang sa isang elite unit. Pero iba ang sagot ni 81. Simple lang, gusto niyang makarating sa finish line. Kinagabihan, napansin ni 7 na umiinom si 81 ng gamot para sa PTSD. Kinaumagahan, tinanong ni 7 kung ang ibig sabihin ng DFQ ay "Don't fucking quit". Nagulat si 81 at tinanong kung paano niya nalaman. Nagkibit-balikat lang si 7 at sinabing hula lang iyon. Pagdating ng ika-6 na linggo, dumaan ang mga kandidato sa rope climbing, breaching drills, at rifle training. Marami ang bumagsak at natanggal sa programa. Isang gabi, binangungot si 81. Bigla siyang nagising kasabay ng pagpasok ng sergeant na sumisigaw na bumangon na ang lahat. Nagsimula na raw ang huling linggo. Sa susunod na hamon, kailangan nilang maglakad sa ilalim ng tubig sa pool habang may dalang pabigat. Marami ang agad umahon. Habang nahihirapan si 81 sa ilalim ng tubig, naalala niya ang kanyang nakababatang kapatid. Ang alaala ang nagtulak sa kanya na magpatuloy. Ngunit kalaunan, nawalan siya ng malay at hinila palabas ni 7. Sinabi ni Sheridan kay First Sergeant Torres na gusto niyang makausap si 81 dahil tila nagiging panganib ito sa grupo. Sa waiting room, nanonood si 81 ng balita. Ipinaliwanag ng reporter na ang asteroid na nadiskubre, isang buwan na ang nakalipas ay nagpapakita na ng senyales ng pagkakabiyak ng istruktura. Tinawag siya papasok. Sinabi ni Sheridan na mas mabuting umatras na siya sa programa. Tumutol si 81 at sinabing wala pa siyang binabagsakang kahit anong event. Ipinaliwanag ni Torres na hindi sila nag-aalala sa kanyang pisikal na kakayahan, kundi sa kalagayan ng kanyang isipan. Ayon sa mga training cadre, hindi raw siya maayos matulog at batay sa peer reviews, hindi siya nakikihalubilo sa ibang kandidato. Idinagdag pa ni Torres na iniiwasan niya ang bawat pagkakataong maging team leader, na hindi raw katangian ng isang matatag na kandidato. Nagsalita si Sheridan at sinabing mabigat ang pinagdaanan ni 81. Hindi iyon basta-basta. Karamihan sa mga taong nasa ganoong sitwasyon ay magpapahinga muna, magpapatherapy. Pero siya, matapos ang insidente sa Afghanistan, agad nag-apply sa programang ito sa mismong umaga ng kanyang discharge. Tahimik na sumagot si 81. Gusto lang niyang makarating sa finish line. Sinabi ni Sheridan na naniniwala silang dalawa ni Torres na may potensyal siya. Ngunit binalaan siya na kapag tinanggal siya ngayon, hindi na siya kailanman makakabalik. Kaya inilagay niya sa harap nito ang voluntary withdrawal slip. Ipinaalala niya na bilang engineer, dapat alam niyang kahit ang pinakamalakas na makina ay may hangganan at naabot na niya ang kanya. Ngunit tumanggi si 81. Sa huli, ilan na lamang, kasama si 81, ang nakarating sa final round. Ipinaliwanag ni Torres ang detalye ng huling misyon na isang simulation. May isang classified aircraft na nabaril sa likod ng enemy lines at ang mga ranger ang inatasang magsagawa ng reconnaissance at rescue mission. Layunin nilang hanapin ang crash site at sirain ng aircraft bago ito makuha ng kalaban. 2 Black Hawk helicopter ang maghahatid sa kanila sa loob ng teritoryo ng kalaban. Mula roon, kailangan nilang mag-navigate sa kabundukan upang marating ang bumagsak na aircraft. Susunod nilang misyon ay hanapin ang piloto na bihag sa isang kalapit na nayon. Ipinaliwanag ni Torres na blanks lamang ang bala ng kanilang mga rifle, ngunit maaaring salakayin sila ng kadre anumang oras sa misyon. Bibigyan sila ng isang VHF radio para sa regular na ulat ng sitwasyon. Pagkatapos, inanunsyo niya na si 81 ang magiging team leader. Sarkastikong sabi ni 15, "Ayos, yung finish line guy." Ipinaalala ni Torres na may 24 oras sila para iligtas ang piloto, makabalik sa base, at marating ang finish line. Kapag nabigo sila o nahuli sa isang ambush, bagsak ang misyon. Idinagdag ni Sheridan na kapag matagumpay nilang natawid ang finish line, makukuha nila ang kanilang Ranger Scrolls. Opisyal nang nagsimula ang Death March mission. Ibinaba ng mga Black Hawk ang team sa kailaliman ng Rocky Mountains. Pagkalapag, muling nagtipon ang team at pumasok sa kagubatan. Sinuri ni 57 ang mapa at sinabi sa iba na nasa humigit kumulang 20 clicks pa kanluran ang target nilang lokasyon. Itinakda ni 81 ang oras sa 24 oras at tinanong kung may tanong ang sinuman, ngunit nanatiling tahimik ang lahat. Tumayo si 7 at sinabi sa grupo na may dahilan kung bakit naroon silang lahat at ang layunin nila ay makuha ang Ranger
Elder Scrolls ng magkakasama. Tumango si 81 bilang pasasalamat kay 7 at nagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Inakyat nila ang mabatong bundok at narating ang tuktok. Unti-unting lumalim ang gabi. Nagpadala si 111 ng situation report sa kadre gamit ang radyo. Iminungkahi ni 7 na magpahinga muna sandali dahil maaaring nag-aabang ang mga kadre malapit sa ilog para sa ambush. Sumang-ayon si 81, ngunit sinabi niyang 20 minuto lang ang pahinga. Habang natutulog ang iba, nanatiling nagbabantay si 81. Sinubukan ni 7 na magtanong ng personal na bagay, pero diretsong tumanggi si 81. Inakala ng team na napansin ng kadre ang paghinto nila at gumamit ng flares, kaya agad iniutos ni 81 na kumilos na sila. Pagsapit ng umaga, nakita nila ang wreckage ng bumagsak na aircraft. Nagbiro si 7 na todo effort ang kadre sa special effects. Ngunit nagbabala si 81 na malamang nag-aabang ang kalaban sa itaas ng ilog. Inutusan niya si 111 na magpadala ulit ng ulat. Mabilis siyang naglatag ng plano. Ang demolition team ang maglalagay ng explosives sa aircraft at pasasabugin ito mula sa ligtas na distansya. Dahil siguradong makakaagaw ito ng pansin, nagtalaga siya ng 4 na sundalo para sa overwatch, 3 sa ibaba ng ilog, at ang natitira sa itaas. Ngunit may napansin si 57 na kakaiba. Ayon sa coordinates, may ilang daang metro ang diferensya ng target. Idinagdag pa niya na parang may problema ang kanyang kompas. Sinabi naman ni 111 na wala siyang makuhang signal, kundi kakaibang tunog lamang. Sa kabila nito, itinuloy pa rin ng team ang plano. Habang pumoposisyon ang lahat, napansin ni 81 ang panandaliang kislap ng liwanag sa malayo. Tahimik niyang sinenyasan si 7 na susuriin niya ito. Pumasok siya sa mas malalim na bahagi ng kagubatan habang naghahanda ang demolition team. Ilang sandali lang, natuklasan ni 81 ang tila tunay nilang target. Ngunit huli na ang lahat, pinasabog na ng team ang explosives. Agad bumalik si 81 upang balaan ang grupo. Didn't even leave a dent. Biglang may umangat na kakaibang makina na may kumikislap na pulang ilaw. Sinuri nito ang kanilang mga mukha gamit ang matitingkad na sinag. At walang babala, nagbukas ito ng putok. Agad na napatay ang ilang sundalo. Sumigaw si 81 na tumakbo ang lahat. Tumakbo sila sa kagubatan ngunit nauwi sa dead end. Naglunsad ang makina ng bomba na sumabog malapit sa kanila, dahilan upang mahulog ang natitirang sundalo sa matarik na bangin at magtamo ng malulubhang sugat. Saglit na bumalik sa isip ni 81 ang alaala ng Afghanistan, ngunit pinilit niyang ituon ang pansin sa kasalukuyan. Agad niyang tinulungan si 57 na natusok ng sanga ng puno. Nataranta si 109 sa lagay nito, pero pinakalma siya ni 81 at sinabing huminga at mag-focus. Sa pagbagsak, malubhang nasugatan ang paa ni 7. Gulat na gulat ang mga nakaligtas sa misteryosong makinang sumira sa kalahati ng kanilang team. Tinanong ni 81 kung may nakaligtas sa demolition team. Wala raw. Hinahanap ni 81 ang radyo. Maingat siyang gumalaw sa gitna ng nagbabagang wreckage at natagpuan si 111, patay na, at ang radyo ay wasak na. Bigla niyang nakita ang makina na pinapatay ang isa pang sundalo. Sa kasamaang palad, namatay si 57 dahil sa kanyang mga sugat. Bumalik si 81 sa grupo at agad silang pinaalis. Babala niya na kayang sundan ng makina ang kanilang bakas. Ipinaalam niyang patay na si 111 at sira na ang radyo. Nagtali sila ng lubid pababa sa bangin at isa-isang bumaba. Nag-alok si 6 na siya ang magpapababa kay 7 at tumango si 81 bago siya unang bumaba. Ngunit habang dahan-dahang ibinababa si 7, natuntun sila ng makina. Muling nagpaputok ito. Napatay si 6. Bumagsak ng malakas si 7 sa ibaba. Lumapit ang makina sa gilid ng bangin at sinuri ang paligid. Sa kasamaang palad, nakita nito ang sugatang paa ni 7 at agad itong nagpaputok. Napilitan ng team na magkanya-kanyang tago. Ilang sandali pa, nagpakawala ito ng sunod-sunod na bomba na sumabog sa paligid na ikinamatay pa ng ilan. Matapos ang ilang oras na paglalakad, sa wakas ay huminto ang natitirang grupo upang magpahinga. Nang mapansin ni 81 ang dugo sa paa ni 7, sandali siyang nataranta. Ngunit tiniyak siya ni 7 na kaya pa niya. Pagkatapos, humingi si 7 kay 109 ng morphine. Ngunit sa kasamaang palad, nasira ang lalagyan nito noong pagbagsak. Dahil wala nang ibang pagpipilian, nagbilang si 81 hanggang 3 at biglang inayos pabalik sa puwesto ang paa ni 7. Sobrang tindi ng sakit kaya nawala ng malay si 7. Iminungkahi ni 50 na mukhang napaka-advanced ng armas ng makina, kaya posibleng isang lihim na eksperimento ito ng DARPA. Ngunit pinutol siya ni 44. Sinabing hinding-hindi gagawin ng Department of Defense iyon sa sarili nilang mga sundalo, at pinatigil siya sa mga conspiracy theories niya. Sumagot si 15. Tinatanong kung bakit sila direktang ipinadala sa mismong lokasyon ng makina. Ibinunyag ni 81 na kanina pa niya nakita ang tunay na crash site.
isang lumang jet, tulad ng hinala ni 57. Malayo sa tama ang coordinates nila. Ipinaliwanag niya na malamang gumagawa ang makina ng malakas na magnetic field, kaya nagloko ang kanilang mga compass tuwing malapit ito. Pagkatapos, sinabi niya sa team na kailangan nilang tumungo sa nayon na nasa 8 clicks pa kanluran. Tumutol si 15, sinabing wala ng rasp at wala na ring finish line. Ngunit kalmadong sumagot si 81 dahil wala na silang komunikasyon, sira ang armas, at wala ng flares. Ang pinakamalapit nilang tulong ay ang kadre na nakaistasyon sa nayon. Makalipas ang halos 1 oras, narating nila ang isang ilog na malakas ang agos. Sinabi ni 81 na kailangan nilang gumamit ng lubid para gumawa ng zipline patawid. Siya unang tatawid upang itali ito sa kabilang panig. Bago siya tumawid, inutusan niya si 109 na bantayan ang kompas. Pagkatapos, hiniling niya kay 44 na ibigay ang lubid at luwagan ito ng kaunti dahil malakas ang hatak ng agos. Pinaglabanan ni 81 ang rumaragasang tubig at saglit siyang nawala sa ilalim. Ngunit bigla siyang lumitaw sa kabilang pampang. Na-secure niya ang lubid at agad nilang naayos ang zipline. Unang tumawid sina 7 at 15. Ngunit sa kalagitnaan, naipit si 7. Sinubukan ni 15 ayusin ang lubid, pero hindi sinasadyang natanggal ang safety strap ni 7. Nang makita ito, agad kumilos si 81 para tumulong. Sumunod din si 44. Sa mismong sandaling iyon, biglang lumitaw ang makina at nagpaputok. Nawalan ng balanse ang mga sundalo at nahulog sa rumaragasang ilog. Pumasok ang makina sa tubig at nagpatuloy sa pag-atake. Nabitin ang lubid ni 81 sa isang bato, kaya agad niya itong pinutol. Bigla siyang pinaputukan ng makina at napalayo ng ilang metro. Sa gitna ng agos, nakita ni 81 si 7 at agad niya itong hinawakan. Ilang sandali pa, inanod ang natitirang sundalo pababa sa isang talon. Sa ilalim ng tubig, mahigpit na hinawakan ni 81 si 7. Makalipas ang ilang minuto, hinila sila palabas ng ibang mga sundalo. Napatingin si 44 nang may gulat nang makita si 60. Akala nila patay na ito. Ipinaliwanag ni 60 na nang unang umatake ang makina, nahulog siya sa agos at inanod palayo. Nagpasya siyang tumungo sa nayon at doon niya nakita ang team na tumatawid sa ilog. Ibinunyag din niya na nakita niya ang operation plan sa opisina ni Torres. All they had scheduled for us was fireworks and booby traps. Biglang umalingaw-ngaw ang malakas na huni ng mga ibon sa malayo. Agad iniutos ni 81 na kailangan na nilang kumilos. Inakyat nila ang mabatong kabundukan at tumuloy sa makapal na kagubatan. Di nagtagal, napansin ni 81 ang isang flare setup, malamang inilagay ng kadre. Ngunit pagdating nila sa inaakalang nayon, natagpuan nila itong sunog at wasak. Kalat ang mga bala at debris sa paligid. Napansin ni 44 na wasak ang radio tower, kaya pala nawalan sila ng long-range communication. Galit na sumigaw si 60. Sinasabing iniwan sila ng kadre. Ngunit tahimik na sumagot si 44. Hindi sila umalis. How high have we climbed? Mga 6,500,000 feet, mga 8 clicks pa kanluran, sagot ni 44. Sinabi niya na malamang inatake muna ng makina ang istasyong iyon bago ito tumungo sa ilog. Ibig sabihin, galing ito sa bundok. Idinagdag ni 60 na nakakita sila ng balita tungkol sa asteroid kanina at posibleng konektado ang makinang ito roon. Bigla silang nakarinig ng mabigat na paghinga sa malapit. Agad silang lumapit at tatagpuan ang isa sa mga kadre, buhay pa, ngunit halos wala na. Sa kasamaang palad, namatay rin ito makalipas ang ilang sandali. Iniutos ni 81 na ilapag ang ASV sa lupa. Tumutol si 15. Sinabing kailangan nilang magluksa kahit sandali. Gihit niya, hindi sila tulad ni 81. Tao rin sila at kailangan ng oras para iproseso ang nangyari. Tinukoy pa niya na hindi lahat ay silver fucking hero na kayang buhatin ang kapatid pabalik sa base. Sumiklab si 81 at sumagot. Hindi niya raw na ibalik ang kapatid niya sa base. Nawalan siya ng malay ilang daang yarda na lang mula sa perimeter at ang sumunod niyang naalala ay nagising na siya sa ospital. Hindi nakaligtas ang kapatid niya, hindi niya ito naiabot sa finish line sa tamang oras. And they gave me a medal for the worst day of my life. Sinabi niya sa grupo na alam niyang nasasaktan sila, pero hindi iyon ang mahalaga ngayon. Kailangan nilang maibalik si 7 sa base at mabalaan ang lahat tungkol sa makina. Buong determinasyong sinubukan ng team paandarin ng truck, pero ayaw umandar ng makina. Ipinaliwanag ni 81 na dahil nakatagilid ang sasakyan, posibleng natuyo ang fuel line. Agad namang sinabi ni 15 na kailangan lang itong i-reprime. Nagtaka si 81, kaya ipinaliwanag ni 15 na dati siyang wheel mechanic. Ilang sandali lang, umandar ang makina. Napalaya nila ang truck na naipit sa pagitan ng mga bato. Superman, making the rest of us look bad. Holy shit. 81 made a joke. Biglang lumitaw ang makina at nagpakawala ng mga bomba patungo sa kanila. Sinabi ni 60 kay 81 na wala pang laman na bala ang truck.
Nagboluntaryo si 15 na bumalik para kunin ito. Kahit pinigilan siya ni 81, kinuha ni 15 ang bala at tumakbo pabalik. Ngunit tinamaan siya ng putok. Pinaharurot ni 44 ang truck, itinodo ang bilis nito. Nailagay nila ang bala at pinaputukan ang makina. Pero kahit gaano karami ang tama, tila walang epekto. Mabilis na nasira ang truck. Biglang tumigil ang makina sa paghabol at sa halip ay nagpakawala ng sunod-sunod na bomba. Nahihirapan si 44 kontrolin ang sasakyan habang sumasabog ang paligid. Iniliko niya ang truck papasok sa makapal na kagubatan. Saglit silang nakahinga ng maluwag nang hindi na nila makita ang makina. Ngunit panandalian lang iyon. Naghihintay na pala ito sa tuktok ng bundok. Bigla itong bumagsak pababa at muling umatake. Sinabi ni 81 kay 109 na puntiryahin ang pagitan ng mga plate ng makina. Sinubukan ni 109 pero sa proseso, naputulan siya ng braso. Napakalakas ng makina. Sa gitna ng kaguluhan, nawala rin si 7 kay 81. Sa desperasyon, nagpaputok si 81 sa mga bato na nagdulot ng maliit na landslide na bumagsak sa makina. Sumigaw siya kay 44 na ihinto ang truck. Ngunit nang lingunin niya ito, patay na pala si 44. Ilang sandali pa, bumangga at sumabog ang truck. Don't fucking quit. Pagkaraan ng ilang oras, nagkamalay si 81 at dahan-dahang naglakad sa magaspang na lupain. Nadaanan ang mga bangkay ng kanyang mga kasama. Pagdating niya sa mga bato, napansin niyang kalahati na lang ang makina na wala ang isang bahagi nito. At sa di kalayuan, nakita niya ang nawawalang bahagi na tila nakikipag-ugnayan sa kung anumang nasa kalawakan. Ilang hakbang lang mula roon, nakita niya si 7, buhay pa. Papunta na sa kanila ang makina, kaya hinila ni 81 si 7 sa mas ligtas na lugar. Biglang bumuhos ang ulan na lalong nagpahirap sa pag-akyat. Pagod at wasak, sumigaw si 81 sa sakit at frustrasyon. Pagkatapos, tumunog ang kanyang relo. Tapos na ang 24 oras para sa misyon. Tuluyan siyang napaiyak. Mahinang nagsalita si 7. Sinabi niyang nakilala na niya si 81 mula pa noong una niya itong nakita sa bus. Ilang taon na ang nakalipas, sumailalim siya sa air assault training kasama ang isang madaldal na sundalo, ang kapatid ni 81. Noon pa man, walang tigil itong nagkukwento tungkol sa pangarap nilang maging Army Ranger at sa magkapareho nilang tattoo. Tinanong ni 81 kung bakit hindi niya iyon sinabi agad. Sinabi ni 7 na sinubukan niya pero ayaw makipag-usap ni 81. Inamin ni 81 na kung makatawid lang siya sa finish line para sa kapatid niya, baka sakaling makatulog na siya ng maayos. Tinanong ni 7 kung sa tingin niya ay binigo niya ang kapatid niya. Sumagot si 81, hindi lang kapatid niya ang pakiramdam niyang nabigo niya, kundi lahat ng tao sa paligid niya. Ipinaalala ni 7 na sa kabila ng lahat, hindi siya sumuko. Papunta na muli ang makina sa kanila. Nagtaka si 81 kung paano nila mapipigilan ang ganoong bagay. Tinanong siya ni 7 kung ano ang gagawin ng kapatid niya. Siguro lalagyan ng stoplight at taasan na lang, bulong ni 81. Pero doon siya nagkaroon ng ideya. Sinabi niya kay 7 na manatili at hintayin siya. Bumaba si 81 sa quarry at pumasok sa isang gusali. Sa loob, kumuha siya ng mga pampasabog. Pagkatapos, nakita niya ang kontrol ng isang napakalaking pandurog ng bato at pinaandar ito. Samantala, narating na ng makina si 7. Bago pa ito umatake, gumawa si 81 ng malakas na ingay para makuha ang atensyon nito. Lumingon ang makina at nagsimulang kumilos papunta sa gusali. Habang sinusuri nito ang istruktura, sumabog ang mga pampasabog na itinanim ni 81. Agad siyang tumalon papasok sa isang bulldozer at sinalpok ang makina. Ipinako ito sa gilid ng bundok. Habang umaandar ang pandurog ng bato, bumuhos ang mga bato at nabara ang venting system ng makina, dahilan upang mag-overheat at mag-overload ito. Tumalon si 81 palabas ng sasakyan ilang segundo bago tuluyang sumabog ang makina at nagkapira-piraso. Ngunit ang mga bomba sa loob nito ay nagkalat sa paligid. Kinabukasan, kinarga ni 81 si 7 pabalik sa base at sa wakas ay natawid din ang finish line. Tahimik na napatitig sina Sheridan at Torres. Hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Napansin ni 81 ang mga sirang bahagi ng makina na dinadala ng helicopter. Lumapit si Sheridan at tinanong kung siya na lang ba ang natitirang kandidato. Tahimik na tumango si 81. Uminggi ng paumanhin si Sheridan dahil hindi sila agad nakarating. Ipinaliwanag niya na winasak na ng mga makina ang karamihan sa kanilang mga base at iyon na lamang ang nag-iisang lugar na kanilang naprotektahan. Tinanong ni 81, ilan sila? Mabigat ang sagot ni Sheridan. Nasa lahat ng dako. Ipinaliwanag niyang napigilan nila ang unang alon ng pag-atake. Ngunit ayon sa intel, may mas malaki pang pandaigdigang pagsalakay na paparating. Maya-maya, kinumpirma ng balita ang nakakatakot na katotohanan. Inihayag ng NASA na ang asteroid ay nahati sa napakaraming pods na kumalat sa buong mundo. Bawat isa ay naging nakamamatay na makina na umatake sa mga sibilyan at mga base militar. Ipinakita rin ang satellite images na may paparating pang mas maraming pods sa Earth.
Dahil dito, nagsimula na ang mga pamahalaan sa buong mundo ng sabayang depensa upang protektahan ang planeta. Humanga si Sheridan at tinanong si 81 kung paano niya nagawang sirain ang makina nang wala halos armas. Ipinaalala ni 81 ang sinabi niya noon, bawat makina ay may hangganan. Ipinaliwanag niya na sa pagbabara ng pangunahing venting port ng makina, nag-overheat ito hanggang sa tuluyang bumigay ang sistema. Sinabi ni Sheridan na ang impormasyong iyon ay makapagliligtas ng napakaraming buhay. Pagkatapos, inamin ni 81 na tama si Sheridan noon, hindi pa siya handa. Ngunit agad siyang pinromote ni Sheridan. Sinabing handa na siya ngayon. Idinagdag pa niya na ipagmamalaki siya ng kanyang kapatid. They're all talking about what you did out there. If you got it in you, son, I'm sure they'd appreciate a few words. Tinipon ni Sheridan ang mga Ranger at inanunsyo na sila ang magiging unang puwersa ng Operation Global Shield. Nakakasimula pa lamang, ihahatid sila sa gilid ng lungsod at ang misyon nila ay ilikas ang mga sibilyan at ihanda ang daan para sa mabibigat na armas. Tumingin si Sheridan kay 81 at humakbang ito pasulong upang magsalita sa mga Ranger. Sinabi niya na gaano man sila kasaktan o kapagod, hindi sila dapat kailanman sumuko. Ilang sandali pa, sumakay ang mga Ranger sa mga Black Hawk helicopter. Sa kalagitnaan ng biyahe, nagsimulang tawagin ng team leader ang mga pangalan ng mga Ranger. Ngunit pagdating kay 81, napagtanto niyang hindi niya alam ang tunay nitong pangalan. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.